Dumating si Tindeng sa munisipyo kasama si chairman. Pagpasok pa lang nila, agad nilang nakita si Nanita at Marsing. Nag-init ang ulo ni Tindeng, galit na galit niyang sinita ang dalawa dahil sa pagbebenta ng mga expired na pagkain. Para sa kanya, ginawa lang nila iyon para lumaki ang kita, kahit maraming pamilyang napahamak. Sumabat si chairman, sinabing dapat talaga silang kasuhan dahil hindi biro ang pinsalang dinulot nila. Biglang dumating si Jackie at sinita ang grupo dahil ang iingay daw nila tila nasa palengke. Pero hindi nagpasindak si Tindeng. Diretsahang sinabi niya na hindi sila ang magulo kundi sina Jackie at ang mga kasamahan nito. At panahon na para pagbayaran nila ang kasalanan nila sa mga tao. Habang nagkakainitan ng sagutan, tahimik na tumayo sa gilid si Ponggay at pinanood ang nangyayari. Para sa kanya, ang mga taong tulad ni Tindeng, matapang, walang takot at hindi nasusuhulan ang totoong banta sa mga tiwaling politiko. Sila ang may lakas ng loob na magsalita at ipaglaban ang tama. Dumating si Rocky Boy na duguan at halos hindi makatayo. Agad siyang nilapitan ni Divina, halatang nag-aalala. Nanginginig ang boses ni Rocky Boy habang ikinukwento na nakita siya ni Miguelito at doon siya pinagtulungan. Binugbog, sinipa, pinagkaisahan at itinapon parang wala siyang halaga. Nagngangalit ang panga niya habang sinasabi niyang hindi niya palalampasin ang ginawa ni Miguelito. Kinausap ni Rocky Boy si Brandon. Sinabi niya rito na may nakilala na siyang taong maaasahan, malakas, walang inuurungan at kayang utusan para tapusin si Miguelito. Napaisip si Brandon kung sino iyon pero may hula siya, si Tanggol. Isa lang naman ang taong tumulong kay Rocky Boy na makabangon at nakakita ng tunay na malasakit. Si Tanggol nga. Habang naglalakad sina Tanggol, nakita nila ang isang ambulansyang mabilis na rumaragasa. Nawalan ng preno at tuloy-tuloy sa kalsada. Tumalon ang driver para iligtas ang sarili, pero naiwan ang pasyente at ang pamilya nito sa loob. Agad tumakbo si Tanggol, sinundan ng ambulansya at nakasampa habang umaandar. Pagkarinig niya ng iyak ng sanggol, mabilis niyang kinausap ang mag-asawa. Kailangan nilang tumalon kung gusto nilang mabuhay. Inuna ni Tanggol ang kaligtasan ng mag-asawa. Tinulungan niya silang tumalon sa ligtas na bahagi ng daan. Pagkababa nila, sinabi niya na siya na ang bahala sa sanggol. Naiwan si Tanggol sa loob ng mabilis na umaandar na ambulansya, desperadong naghahanap ng paraan para iligtas ang sanggol bago sumalpok ang sasakyan. Sa gitna ng kaguluhan sa munisipyo, lumabas ang galit ni Tindeng at chairman laban kina Nita at Marsing dahil sa pagbebenta ng expired na pagkain habang si Jackie ay pilit silang pinatatahimik. Nakita ni Ponggay kung gaano kalakas ang boses ng mga taong hindi natatakot magsalita laban sa katiwalian. Samantala, si Rocky Boy ay bumalik na duguan matapos pagtulungan ni Miguelito, dahilan upang magpasya siyang gumanti, with Tanggol likely becoming his unexpected ally. Habang tumitindi ang tensyon, ipinakita naman ni Tanggol ang kabayanihan ng iligtas ang mag-asawa at sanggol mula sa tumatakbong ambulansya. Sa kabuuan, humihigpit ang banggaan ng mabuti at masama, at si Tanggol ang nagiging sentrong puwersang magpapabago sa takbo ng laban. Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo mamiss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood.